Happy Lord's Day po sa lahat, gayon din po sa mga kapatid na nanonood sa ating live streaming. Inaanyayahan ko po lahat ay tumayo ng mabilis at bigyan ng papuri at pasasalamat ang ating Diyos na buhay. Truly, our God is a God who reigns forever and ever. Amen. He deserves all the praises and glory. Tayo po ay manalangin sa pasimula ng ating gawain. Hallelujah. Hallelujah. We glorify you. We bless your name, O Holy, 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 Almighty One. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, walang hanggan, Panginoon. Ang aming pasasalamat dahil ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat sa aming mga buhay, O Diyos. Maraming salamat sa kabutihan mo, salamat sa pagsama mo sa isang linggo, Panginoon, na lumipas. Pinatunayan mo, O Diyos, na ikaw ay gumagawa, kumikilos sa lahat na nagtitiwala sa iyo. Maraming salamat, Panginoon, sa napagtagumpayan namin, Panginoon, ng mga pagsubok. Salamat, Panginoon, sa kagalingan na ipinaranas mo, O Diyos. Sa panahon na kami ay manaranasan karamdaman. Truly, O God, you are our great, great healer. Salamat, Panginoon, sa pagpo-provide mo, Panginoon, sa panahon na kami ay nangangailangan. Truly, you, O Lord, our Jehovah Jireh. Maraming salamat, Panginoon. Ang anuman ang aming handog, baon na handog sa iyo, nawa ay iyong tanggapin. Ang aming himig na pagsamba, aming aawitin sa iyo, O Diyos, nawa ay iyong dinggin. Makarating sa iyong kaluwalhatian ang aming pagsamo, pagsamba at pagpupuri sa iyo, O Diyos. Karapat-dapat ka sa pagpupuri ng lahat ng iyong nilalang sapagkat ikaw ay banal na Diyos. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Naririto kami. Baon namin, Panginoon, na walang hanggan namin pasasalamat sa iyo. Maraming salamat po at ang banal na Espiritu mo ay aming inaanyayahan sa kalagitnaan na ito. Ang siyang malakas ang kumilos, ang siyang humipo sa aming puso at sa aming isip, makapag-penetrate ang iyong mga salita na nadala ng iyong lingkod na maghahatid ng iyong salita, ang aming pastor. Pagpalain mo ang kanyang buhay, more wisdom and anointing ang mag-flow sa kanya. Habang ang iyong mga salita ay kanya i-deliver. Magkaroon ng kagalingan, magkaroon ng deliverance, magkaroon ng revelation na nagmumula sa iyo, O God. Heavenly revelation coming from you, O Lord. Napakahalaga, Panginoon, sa mga panahon namin ngayon, ang iyong mga salita ay aming mapakinggan. Dahil ito, Panginoon, ang bumubuhay sa amin, sa Espiritu at sa aming mga pisikal. Hallelujah. Hallelujah. Sa oras na ito, walang iba na maitataas, kundi ang pangalan mo lamang, Panginoong Jesus. Sa aming pagpupuri ay tataas namin ay ang Panginoong Jesus. Hallelujah. Sa lahat ng aming gagawin, we give you all the glory, Jesus Christ. Hallelujah. 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 We praise you, Lord. We praise you, God. We give you glory. We give you honor. The power is yours, O Lord. Hallelujah. Hallelujah. Sa iyo namin pinagkakatiwala mula sa pasimula hanggang sa matapos ang gawain nito. To you all the glory, all the power, all the honor. In Jesus' name, amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah! Isa pong mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin. Amen! Hallelujah! Ngayong umaga, tayo ay aawit at magpupuri sa ating Panginoon. Handa na po ba ang bawat isa? Sumigaw ng malakas na hallelujah! Handa na po ba ang bawat isa? Hallelujah. Hallelujah! In Psalms 46 verse 1 to 3, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Therefore, we will not fear, though the earth give way and the mountains fall into the heart of the sea, though its water roar and foam and the mountains quake with their surging. Kahit ano pang mangyari sa ating buhay, hindi tayo titigil na magpuri sa ating Panginoon. Amen! Amen.
worship our Lord this morning. Let us declare the goodness of our Lord. Sabi nga sa kanta natin kanina, our God is our miraculous God. Amen? Amen. May umaga, umawit tayo sa ating Panginoon. Let us declare that He is our great healer. This morning, patuloy tayong magtiwala sa ating Panginoon. Dahil walang imposible sa Kanya. Amen. Tuloy tayong umawit. Habang inaawit natin itong mga awit sa ating Panginoon, let us declare, let us believe that the Lord is our healer. That the Lord is our provider. That the Lord is always there to help us. Hallelujah. Hallelujah. Oh, our great healer. Come on. Sing His praises. Sing His praises. Hallelujah. Oh, we worship
puso mo ngayon na inaasam-asam mo na matagal na sa Panginoon. Believe. Believe and trust to the Lord na ibibigay niya ito at ipagkakalaw niya ito sa'yo. For nothing is impossible in Him. Hallelujah! Hallelujah! For nothing is impossible in Him. Come on! We trust in You. We trust in You. For the last time, let us declare this. I believe You're my healer. I believe You are all I need, Jesus. You're all I need, Jesus. I believe You're my portion. I believe You're more than enough for me. Jesus, You're all I need. You're more than enough. You're more than enough for me. Jesus, You're all I need. Jesus, You're all I need. You're more than enough. Come on, let us declare this. You're more than enough for me. Jesus, You're all I need. You're all I need, Jesus. Hallelujah. You're all that we need in this world. Hallelujah. Wala nang iba, Panginoon. Wala nang iba kaming kailangan dito sa mundo kundi Ikaw lang, Panginoon. Hallelujah. We continue to trust in You. We continue to believe in Your promises. Hallelujah. Hallelujah. We worship You. We give You all the highest praises, God. Hallelujah. Praise Your name. Praise Your holy, holy name. Hallelujah. We bless You. We bless Your name. Hallelujah. We bless Your name. Our healer. We bless You. We believe. We trust in You, Jesus. For nothing is impossible in You. For nothing is impossible in You. For nothing is impossible in You. Jesus. Jesus. Come on. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Ang ating dakilang manggagamot. Ang ating Diyos na buhay. Hallelujah! Praise! 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 Worship! Honor! We exalt You! We extol Your name! Hallelujah! Hallelujah! Worthy! Worthy! Worthy of all our praises! Jesus! Jesus! Hallelujah! Thank You, Jesus! We thank You, Jesus! This is Full Life Community Center. Habang hinahanda po natin ang ating mga kaloob, narito po ang ating announcement. Every family, every day at 9 p.m. Bible study any day. Corporate prayer meeting every Wednesday at 7 p.m. Revival service every first Friday of the month at 7 p.m. Women's Empowerment Service every second Sunday of the month at 3 p.m. Youth Fellowship every third Sunday of the month at 3 p.m. Holy Ghost Night Worship every last Saturday of the month at
7 p.m. Thank you and God bless. Kung handa na po ang ating mga kaloob, ating pong ipanalangin. Makapangyarihang Diyos, amin pong ipinagpapasalamat sa araw na ito, ang aming mga baon na handog na aming mga kaloob sa iyo. Patuloy, Panginoon, na salamat sa pagbibigay ng mga opportunities sa amin. Salamat sa mga pagpapala. Salamat sa mga trabaho na ibinigay mo sa mga pagpapalago ng negosyo. Salamat po, Diyos. Nawa, o Panginoon, ang mga kaloob namin ito ay magamit, Panginoon, upang ang iyong ministeryo, Panginoon, ay maabot, Panginoon, ang mga nagnanais na makaranas ng kaligtasan na nagmumula sa iyo. Maraming salamat po, O Diyos. Pagpalain mo ang bawat isa na pinagtatapatan, Panginoon, ang gawain na ito at bigyan mo, Panginoon, ng pagkakataon, bigyan mo ng pagpapala ang nannais, Panginoon, na sumunod sa ministeryong ito. Marami pong salamat, O Diyos, sa iyo. Namin pinagpapasalamat ang lahat ng bagay sa pangalan namin, Panginoong Jesus. Amen. Oras na po ng pagkakaloob at pag-iikap po. Blessed day sa bawat isa, sa ating mga kapatid sa Joseph Family Church, si Sister Cherry, si Sir Wawi, Diktado, kanyang mga anak, at ang lahat ng Joseph Family Church. Blessed day sa buhay ng bawat isa po sa inyo. So, tayo po ba ay ready na sa ating pong pakikinig ng salita ng Lord? We are now on the part 2 ng ating pong pagtalakay patungkol po dun sa From Impossible to Possible Dream. So, nilagyan po natin ng subtitle or subtopic yung Dream of Greatness. Genesis chapter 47 verses 1 to 7. Genesis chapter 47 verses 1 to 7. Verse 1, Then Joseph went and told Pharaoh and said, My father and my brothers, their flocks and their herds and all they possess have come from the land of Canaan. And indeed they are in the land of Goshen. And he took 5 men among his brothers and presented them to Pharaoh. Then Pharaoh said to his brothers, What is your occupation? And they said to Pharaoh, Your servants are shepherds, both we and also our family of our fathers. And they said to Pharaoh, We have come to dwell in the land, because your servants have no pasture for their flocks. For the famine is severe in the land of Canaan. Now, therefore, please let your servants dwell in the land of Goshen. Then Pharaoh spoke to Joseph, saying, Your father and your brothers have come to you. The land of Egypt is before you, and have your father and brothers dwell in the best of the land. Let them dwell in the land of Goshen. And if you know any competent men among them, then make them chief herdsmen over my livestock. And verse 7, Then Joseph brought in his father Jacob and set him before Pharaoh, and Jacob blessed Pharaoh. Pinagpala na ng Diyos ang kanyang mga salita. Heavenly Father, we glorify your name. We acknowledge your presence, Holy Spirit, in our midst. Ikaw po, Diyos, ang magbigay sa amin ng understanding sa paksang aming pong tatalakayin. Maging masagana ang iyong kapahayagan sa buhay ng bawat sa amin upang i-address anuman pong mga bagay na kung saan katatayuan namin, Panginoon, as individual, family, and we as a church. Patuloy na ikaw ay magministeryo, Holy Spirit, kahit po sa mga kapatid namin sa live streaming, katagpuin mo po silang lahat, O Diyos. Yamang ikaw ang nakababatid ng lahat ng bagay. Hallelujah! Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang iyong mga salita, Banal na Espiritu, ikaw ang aming kinikilalang teacher. I am only your vessel, Panginoon. Let your name be glorified. All these things we ask and we pray in Jesus' name. Amen. Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah! So, ang bagay na to ay
naisin ng Lord, yung greatness ay hindi inilagay ng Diyos sa lahi ng Israel, even doon sa creation. Amen? Kasi pasimula pa lamang kay Adam, inilagay na yung greatness ng Panginoon. So yung pagiging greatness ay walang kinalaman doon sa maging famous ka lang, maging you will use your authority kasi isang araw ay meron ka ng authority, famous ka na, hindi lang doon siya pwedeng gamitin yung greatness, kundi yung greatness inalaw ng Lord na inilagay doon sa tao, sa mga men of God, na kung saan ay napag-aaralan natin yung ating mga buhay, and even in our generation today, yung greatness ay may kinalaman doon sa make God known in every generation. Amen? Yung sabi ng Panginoon kay Abraham in Genesis chapter 12, verse 3, through you all families of the earth will be blessed. Merong pong kasunod sino mang magpala sa iyo, pagpapalain ko. Sino mang sumumpa sa iyo, susumpain ko. So, ibig sabihin, nakalagay, integrated doon sa buhay ni Abraham, di ba, na siya ay maging great. Imaginein mo, maging father of all nations, si Abraham. But who is Abraham before? So, di ba, si Abraham before ay, sabihin na nating ordinary traders. Although, sabihin na nating siya ay successful businessman, pero how come na si Abraham ay tumugon doon sa panawagan ng Diyos? Hello? Amen? Ang mahalaga kasi yung pagtugon Ibig sabihin, kung hindi tutugon si Abraham, okay naman ang kanyang buhay kasi well-off siya Successful businessman sila. Meron silang negosyo. So, ibig sabihin, ano pa dahilan para, di ba, mag-respond pa ako sa panawagan ng Diyos? And then the Lord ay nagsasabi sa kanya, He commanded him to go doon sa lugar na kung saan patutunguhan niya na hindi naman niya sure kung ano meron doon sa lugar na yon. But si Abraham ay tumugon sa panawagan ng Diyos. Hallelujah. Amen. Kaya yung greatness ay gustong gawin ng Diyos sa buhay niya. Amen. And in every generations, maganap mangyari yung pangako ng Diyos doon sa ating forefather na si Abraham. So nagtuloy-tuloy kasi siya from Abraham to Isaac, Isaac to Jacob. Now, amen, inapuna to Inapuna ni Abraham. Kagaya natin, inapuna ni Abraham. Ang pag-uusapan natin ngayon ay the life of Joseph. The dream of greatness. Hallelujah. Tandaan nyo, kung kayo ay may pangarap, hallelujah, hindi hadlang ang age. Hallelujah. Hello? Hello? Kung ano man ang age mo, it doesn't matter. Forget your age. If you have dreams to achieve, you are still young. Hindi ka papayag na yung iyong pangarap, di ba, ay manatiling imposible. Kaya nga, from impossible to possible dream. Magkaroon ito ng pangyayari. The dream of greatness, gusto ng Diyos na ito ay magkaroon ng fulfillment in every generation. Do not rush. Amen? Success. Everything you want to have will come to you in a right way, right time, and in God's will. Hindi yung will mo ang masunod, kundi yung will ng Diyos sa iyo. Gusto mong umunlad? Hindi yung paraan mo ang masunod, kundi yung paraan ng Diyos ang masunod. Hello? Don't let your future needs be your hard burden today. Kaya parang naghahabol ka kung ano yung hinahabol mo. Kasi gustong-gusto mong umunlad. Gustong-gusto mong magtagumpay. Gustong-gusto mong magkaroon ng marating mo yung iyong destination. Pero hindi masama yon. Pero huwag maging burden yung bagay na isinusulong mo ngayon para hindi mo ma-identify kung ano yung magandang plano ng Diyos sa iyo kasama ng iyong salinlahi. Hello? Hello? Yung pagpapala ng Diyos magtutuloy-tuloy in every generation. God's blessing is sufficient and enough every day. Kaya nga pag ang tao full of burden sa buhay, hindi na niya ma-identify na meron palang ni-require ang Diyos sa kanyang buhay na siya mag-rest. Hello? Where are those people? Di ba? Sa panahon natin ngayon. Bakit hindi sila nagpupunta sa church? At ang nakaka-apekto na lang sa buhay nila, yung sinasabi ng Panginoon doon sa Matthew chapter 6, yung basic needs, yung food, shelter, drink.
Kaya nga sabi ni Jesus, look up the air. Di ba? Tumingin ka doon sa taas. Look at the birds in the sky. Hindi iaalaw ng Ama sa langit na sila ay bumagsak sa lupa kung walang dahilan. You are better than. Hallelujah. Sabi mo, ikaw ay mas higit sa ibon. Hello? Hello? Kaya nga seek first His kingdom, His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kung hindi ka marunong mag-seek, hindi ka makasusumpong ng anumang bagay na ninanasa ng iyong puso. Hallelujah. All your heart's desire, as you delight yourself unto God, He will give the desires of your heart. Kaya ipagkakaloob ng Diyos sa iyo, yung dream of greatness, magkakaroon ng katuparan sa iyong buhay at sa iyong salinlahi. Hallelujah. Amen po ba? Palakpakan natin ng Lord. Our objective sa ating pong pagtalakay nito ay may kinalaman doon sa to fulfill the dream of greatness. Diba? It's not becoming a great and famous. Yun lang kasi ang kaintindihan, doon lang kasi nag-stop yung maraming mga tao. Doon sa maging great siya. Kaya kailangan meron akong possession. Kaya kinakailangan maging matalino ako. Kinakailangan meron akong kung ano mga bagay dito sa lupa. Hallelujah. Yun ang itinempt ng kaaway ng devil kay Jesus. Yun ang inalok ng kaaway kay Jesus na kung saan nireject ng Panginoong Jesus. At ang ipinanlaban niya doon sa temptation ng devil is what? The Word of God. Hallelujah. Ang basis ng dream of greatness, ng pulpation ng dream of greatness is what? The Word of God. Hallelujah. Amen? Na kung saan yun ang tinura ng Panginoong Jesus, kaya hindi nakapanagumpay ang devil sa kanyang buhay at hindi rin makapanagumpay ang devil sa iyong buhay. Hello? Hello? Sabihin mo, nakatakda akong pagpalain. Sabihin mo sa katabi mo, nakatakda akong pagpalain. Amen. Amen. Hallelujah. To fulfill the dream of greatness is not becoming a great and famous, but make God be known. Hallelujah. Ang dream of greatness ay maging known. Si Yahweh in every generation. Si Yahweh na kinikilala ni Abraham, ang Panginoong Jesus na kinikilala natin sa ating panahon ngayon. Hallelujah. In every generation, kailangan ma-fulfill yung dream of greatness. Hallelujah. Praise God. Dalawang bagay nakapaloob sa atin pong tinatalakay patungkol po dito sa the dream of greatness. How to fulfill the dream of greatness? In verse 1 ng chapter 47, ano po ang binabanggit po dyan? Then Joseph went and told Pharaoh and said, my father and my brothers, their flocks and their herds and all they possess have come from the land of Canaan, and indeed they are in the land of Goshen. Yung verse 1, nagpapatibay na kung saan merong si Joseph doon sa Pharaoh. Kasi hindi pwedeng kausapin ni Joseph yung Pharaoh basta-basta. Pero merong in-establish si Joseph sa kanyang buhay kung bakit kausap niya dito sa ating talatang pinag-aaralan yung pinakamataas at dakilang tao sa panahon noon, the Pharaoh. Hallelujah. Amen? Kaya yung unang bagay na dapat nating maintindihan, how to fulfill dream of greatness, unang bagay is what? Your connection. His connection. Joseph's connection he has to his leader. Hello? Hello? Gusto mong magkaroon ng katuparan yung iyong pangarap sa buhay, magkaroon ka ng maayos at mabuting koneksyon with your leader. Hello? Hello? Amen? Kaya naglilitanya si Joseph doon sa Pharaoh. Kasi kung wala siyang good connection doon sa Pharaoh, sa tingin nyo, kakausapin siya ng Pharaoh? Of course not. Kumbaga sa government natin, siya? Nandun siya sa cabinet secretaries. But who is Joseph? Yung credential ni Joseph based doon sa mga wise men of Egypt is far differ. Napakalayo ng kanilang katatayuan. Ng katayuan ni Joseph compared sa mga wise men of Egypt. But ano meron si Joseph? Sabi nila, hindi mahalaga yung spiritual. Ano hindi mahalaga? Yung pagiging spiritual ni Joseph ang
bunsod para siya ay kausapin ng Pharaoh. Hello? Why? Meron siyang pambihirang kaloob na nagmumula sa Diyos na wala yung ibang mga tao na naroroon. Meron siyang espesyal na kaloob mula sa Diyos na kung saan pwede niyang i-interpret anumang uri ng pangarap meron siya na hindi naintindihan ng kanyang pamilya. Ang una niyang binahagian ng kanyang kaloob, yung kanyang family, ni-reject siya. Mapangarapin. Di ba? Pagka naging spiritual ka, naiinis yung mga members of the family, yung mga taong nakakakilala sa'yo. Panay, Lord, 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 Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Naiinis sila. Why? Hindi common sa kanila yun eh. Hindi nila kayang maging spiritual. But Joseph, sinikap niya na maging siya ganoon. Why? Nangangarap siya one day kung papaano yung naririnig niya sa kanyang tatay na si Jacob magkaroon ng katuparan. Parang yung mga kuya ko, nasisiyahan na lang sila na yung pang-araw-araw na kanilang ginagawa, yun na lang ang kanilang sinusulong. But how about yung naisin ng Diyos sa ating family at sa susunod na generation? Yun merong ganong kaisipan si Joseph. Hello? Hello? Ang sinusulong lang yung nakakaapekto sa kanilang buhay, yung basic needs lang, doon lang nabubuhay yung kanyang 10 kapatid. Hindi naman masama. Pero kung panay ganun lamang ang panuntunan ng buhay, papaano magaganap ang kalooban ng Diyos sa iyo kasama ng iyong saninlahi? Hello? Hello? Kaya yung dreaming of greatness may kinalaman sa Saan? Make Yahweh known to your generation at sa susunod pang henerasyon. Hallelujah. Amen po ba? Kaya nga yung forefathers natin, di ba? The God of Abraham, the God of Jacob, the God of Isaac and Jacob. Na kung saan, yun din ang God ni Joseph. Hallelujah. Kaya yung kanyang mga painful experiences sa kanyang families, tinreasure niya, at yun ang nagturo sa kanya para siya ay sabihin na natin naging emotional din si Joseph. Tao siya di ba? Tao siya Yung i-reject ka nga lang ng isang taong nililigawan mo, ang sakit Napakasakit, Kuya Eddie. Di ba? Hindi ka matanggap sa pinag-a-applyan mo, ang sakit. Tama, no? Hello? At ang matindi, hindi ka pa utangin ang inuutangan mo. Ang sakit-sakit. Hello? Hello? Amen? So, ibig sabihin, yung tao, commonly, nasasaktan sa mga ganong instances na nagaganap sa kanyang buhay. How about yung nangyari kay Joseph? Rejected of his brothers. Tamad ba si Joseph para kainisan ng kanyang family? Productive ba? Hindi ba productive ang kanyang buhay? Hindi ba siya obedient? Hello? Pag pinag-aralan natin ang buhay, errant nga siya. Ibig sabihin, yung errant boy, siya nga yung, di ba, nag-a-assist sa kanyang mga brothers Sa lahat ng mga ginagawa nila, sa pagiging shepherd, siya yung nagdadala ng mga pagkain, siya yung lahat ng bagay, mga gawaing kung saan hindi kaya ng kanyang mga kapatid, yun ang ginagampanan ni Joseph. And yet, rejected pa rin siya. Hello? Ang hirap talagang i-please ng tao. Amen? Kaya nga sabi ng Panginoon, sabi nila, nila Peter, di ba, nila Peter, at saka nila Paul, di ba, we will rather obey God than men. Hallelujah. Kasi ang tao, pag wala na makuha sa iyo, ilalaglag ka na. Pero ang Diyos, never. He will never leave you, nor forsake you. Amen. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. His connection he has to his leader counts. Yung kanyang mabuting ugnayan sa kanyang leader ang nagbunsod para yung pangangailangan hindi lamang ng ibang mga bansa, even his family, hallelujah, i-address ni Joseph. Pero hindi madali. Amen?
Kasi nag-attempt si Joseph nung makita niya yung kanyang mga kapatid na saktan ang mga ito. O di ba? Kaya may mga frank siyang ginawa doon sa mga kapatid niya. Meron lang siyang kasing dahilan. Pero hindi talaga niya kayang saktan ang kanyang mga kapatid. Hello? Hindi niya kaya. Nasasabi niya pero, di ba ganun tayo, nasasabi natin pero yung action natin far beyond doon sa ating words. Tama no? Yung actual na. Parang, kasi, di ba, tama naman yung blood is thicker than water. Kadugo mo yan eh. Tama no? Hello? Kaya yun yung bagay na dapat nating maintindihan, dapat nating maunawaan to fulfill the dream of greatness. Ano meron si Joseph? Connection he has to his leader. The question is, kamusta ang inyong koneksyon sa inyong leader? Maayos ba? Hallelujah. Amen? Hello? Di ba? Yun ang ayusin natin. Why? Kasi magkakaroon ka ng problema sa iyong journey para ma-fulfill yung dream of greatness in your life. Hallelujah. Yung Goshen, imagine niyo nakapunta yung Israel o yung lahi ni Joseph doon sa Goshen. Ano yung Goshen? It's a place in Egypt which is comfort and plenty. Ibig sabihin, somewhere dyan sa Egypt, may isang lugar dyan na kung saan yung mga tourist, doon nila inilalagay kasi hindi sila pwedeng isama sa lahi ng mga Egyptian. May kultura kasi Egyptian eh. Medyo sabihin na natin, ang kanilang culture that day ay superior than other races. Why? Kumbaga, sa amin nga kayo, di ba, nakikipag-trading eh. Kami nga ang merong supplies. Kayo ang demand, kami ang supplies eh. Hello? Kayo may pangangailangan, kaya kayo lumalapit sa amin. So, superior yung kanilang tingin sa kanilang mga sarili, tapos kakausapin nyo kami basta-basta. So, hindi pwede. Kaya merong isang place na kung saan ibibigay sa kanila, at yung place na yon, maaring sabihin na natin, maaring yon ay pinaglalagyan ng mga tao na kung saan, sabihin na natin, kilala sa iba-ibang mga bansa. Doon nila inilalagay. Na kung saan yung lugar na yon ay, sabihin natin, free, merong freedom, i-exercise sila kung ano yung culture nila, kung ano yung belief nila, pwede nilang gawin. So yun yung Goshen. It is described as the best land in Egypt, suitable for both crops and livestock. Hallelujah. Would you imagine? Si Joseph, na kung saan sinaktan ng kanyang family, nakikipag-usap sa kanyang leader. Hallelujah. At sinasabi niya, naririto po yung aking pamilya, pinakupunta ko po sila sa Goshen, kasi po severe yung famine meron sa Canaan, na kung saan hometown ko po. Hallelujah. Amen. Kasi during that time, naganap na yung ipinropisay o ininterpret ni Joseph doon sa pero na magaganap, na magkakaroon ng 7 years of famine and 7 years of harvest. Kaya nga, sinasabi doon, sabi ni Joseph, ano may advice mo sa akin after you interpreted my dream? Ano ang iyong suggestion na aking gagawin? Maghirang po kayo ng economist para pamahalaan niya yung 7 years of harvest ng blessing ay hindi maubos yung resources, bagkus mapaunlad pa. Kasi another year ang darating, 7 years of famine. During that time, severe na. Ibig sabihin, severe, malubha na. O, di ba? Malubha na yung wala na halos. Parang nangyayari po ngayon sa US. Nakausap ko po si Pastor Rakim. Talagang meron pong tagtuyot nangyayari po ngayon sa US. Natutuyo ang kanilang mga ilog. At meron din po ako nakausap na galing sa Japan, natutuyo na rin daw po ang mga ilog doon. Hello? Nagkaroon ng severe of famine sa panahon nila yon. Ibig sabihin, the fulfillment ng pinasabi ng Lord kay Joseph, nagaganap na. Nagkakaroon na ng pangyayari. Hallelujah. Amen? Kaya walang choice sila Jacob na hindi lumisan doon sa lugar nila. Why?
wala nang opportunity doon sa kanilang lugar. Kailangan nilang maging mag-migrant na sila. Mag-migrate na sila doon sa Egypt. Kasi doon maraming resources. Hello? Di ba? Ganun tayo? Nakuha po natin? Kaya yung bagay na dapat nating maintindihan, na yung Goshen, kung sa spiritual natin ilalagay, it means approaching, drawing near. Na walang safe place sa panahon po natin sa daigdig. Maliban doon saan? Presence of God na pupuntahan natin. Kung ang tao hindi maglilingkod sa Diyos, wala namang problema eh. Choice niya yun eh. Pero ang tanong, saan ka ngayon pupunta? Hello? Kung walang safe place sa daigdig na ito, saan ngayon pupunta yung tao na ayaw maglingkod sa Diyos? At nagmamalaking mainam sa Diyos kasi ang kanyang kaintindihan sa greatness, maging famous, maging mayaman. Oh, di ba? Magkaroon ng kapangyarihan. Yun ang kanyang naintindihan sa greatness eh. Hindi yun ang greatness. Hindi lang yun ang content ng greatness. Yung greatness na naisin ng Lord is what? Makilala siya sa buhay mo kasama ng susunod na lahi sa iyo. Hallelujah. Make Yahweh known in every generation. Kaya nga yung sinabi ng Panginoon kay Abraham, di ba? Through you, all families of the earth will be blessed. Greatness yun eh. How come a simple trader like Abraham maging father of all the nations? Hallelujah. Abraham pa lang siya eh. Yung Abraham ang father of all nations. Yung Abraham, common name. So, ibig sabihin, sa akin, paano mangyari yun? Oh, magiging ama ng lahat ng bansa at sa pamamagitan mo, ang lahat ng lahi, pagpapalain. Sa pamamagitan mo, ang magpala sa iyo, pagpapalain. Ang sumumpa sa iyo, susumpain. Ang tindi. Hallelujah. Yun meron si Abraham. Glory to God. Amen po ba? Naglalaro sa isip ni Joseph yun eh. Matalino si Joseph. Hindi lamang siya gumagawa ng mga bagay-bagay lang na intindihin sa buhay. Hindi lang siya doon nagpapa-apekto. Ang iniisip niya, papaano ang mga bagay na ito na sinusulong namin sa buhay ay mas pa. Amen. Mas higit pa ang maging outcome. Kasi why? May pangako ang aking, di ba, ang Diyos namin sa aking ninuno na si Abraham. Matupad yan, kailan matutupad yan? He is seeking. Amen? Yung presence of God, yun ang pinupuntahan niya. The safe place kasi, meron sa daigdig what? The presence of God. Doon sa presence of God, meron peace, meron joy. Hello? May comfort. In the presence of Jehovah, God Almighty. O, di ba? Prince of Peace. Troubles vanish. Hearts are mended in the presence of the King. Hindi pinupuntahan ng tao. Walang bayad. Kung saan-saan pumupunta. Package to Bohol, nandoon, bumabayad pa. Hello. Linggong-linggo araw ng Diyos. Oh, sige ng padyak. Sige, padyak. Sige, padyak. Kung saan-saan nagpupunta. Samantalang yung presence of God, available always, ayaw puntahan. The Goshen of this world. The presence of God. Pinakamainam na lugar na dapat puntahan ng lahat ng tao. Pero ayaw sadyang puntahan. Na kung saan naranasan ng lahi ni Joseph, hallelujah, yung lugar ng Goshen. Amen? Nakukuha po natin? Kakarampot na mga bagay meron sa daigdig, ipinagmamalaki ng tao. At yun ba ang kanyang kahulugan doon sa greatness? Ang kahulugan ng greatness is what? Make God be known to your life and in your generation. Make Yahweh
Maging famous si Yahweh, hindi ikaw. Gagamitin ka ni Lord. Kagaya ni Abraham, kagaya ni Jacob, kagaya ni Isaac. Hallelujah. Para makilala ang Panginoong Hesus in this generation. 2 Timothy chapter 2 verse 4, a soldier on duty doesn't caught up in making deals at the marketplace. He concentrates on carrying out orders. Hallelujah. Yung mga soldier, hindi raw yan pupunta sa anumang operation na kung saan walang order from, di ba, sa mataas. Kailangan meron silang order para sila pumunta doon sa designated operation na kailangan nilang puntahan. Amen? Ganon din mayroong karakter si Joseph. Hallelujah. Na every word of Pharaoh, siya yung siya yung kamay, siya yung bibig, siya yung paa. Ang pagkakaiba na nga lang nila, di ba? Yung yung posisyon nila as Pharaoh. Pero parang si Joseph na nga yung Pharaoh during that time. Kasi ang lagi nakaharap sa tao, yung si Joseph. Nagbibigay ng command sa lahat ng mga Egyptian. Pero never inagaw ni Joseph yung karangalan doon sa Pharaoh. Reasons why yung kanyang relationship with Pharaoh parang father and son. Hello? How's your connection with your leader? Hello? Dapat yung word of your leader is treasure sa'yo. Di ba? May binanggit si Pastor Naf Pag ba ikaw ay tinawag ng iyong pastor, magbibigay ka ba ng importansya sa kanya? O madali mo lang sabihin sa kanya, Pastor, di po ako available. Hello? Na kahit mag-ring ang iyong telepono, pag tinawag si pastor lang yan. Pero pag iba, di ba, pagka gusto niyang kausap, hanggang yung talukap ng mata, naglalambitin na yung, ayaw bitawan. Hello? Joseph's connection, hallelujah, in his leader counts. Kaya nasa-suggest niya yung isang bagay na kung saan pambihirang suggestion na pwedeng hindi naman aprubahan ng Pharaoh. But because yung kanyang ugnayan sa Pharaoh maayos, kasi yung kanyang performances sa kanyang duties and responsibilities maayos, reasons why, kaya meron siyang sinusuhestyon doon sa Pharaoh at yung Pharaoh, pinakikinggan siya. Hallelujah. Amen? Why? Pakinabang ang sinasabi ni Joseph. Hindi nonsense. Amen? Kundi pakinabang sa kabutihan ng marami. Yung sinasabi ni Joseph. Hallelujah! Nakuha po natin. So, kailangan yung carrying the orders of your leader na i-execute po ba natin? O nagpapatawag ng meeting, o may meeting tayo, ikaw ba'y dumarating? O ikaw yung nagsasabing, meron po akong pupuntahan. Hindi ako pwede. Ang daling sabihin niya, hindi ako pwede. Bakit? Hello? Hello? Ako po, pag merong yung, diba, na-miss ko yung call. At nakita ko yung pangalan. For God's glory, ganito ko kasi dinidevelop yun. At nakita ko, ako si Bishop. Magre-reply ako doon kahit hindi call. Bishop, pasensya na po, hindi ko po narinig. O Bishop, meron po kasi yung ganito. Bakit po kayo nag-call? Inaalam ko. Ba't nag-call? Kasi pwede naman mag-message Pero iba yung call Hello? Hello? Kasi sa akin yung call important. Kailangan i-address mo agad kung ano yung sagot mo. Kaya ka nga niya kinokall. Kasi kung hindi masyado important, magme-message. Tama? Kung kailan mo mabasa, okay lang yun. Nag-call, iba yun. Hello? Sa akin po, kay call, kay message, okay. Hello? Hello? Your connection to your leader counts to fulfill the dream of greatness. Ganun pinahahalagahan. Hallelujah. Ni Joseph yung kanyang relationship with his leader. Na hindi siya mapapahiya
sa lahat ng kanyang mga gawa at kanyang mga performances, activities sa kanyang gagawin. Yung lahat ng kanyang gagawin magpapatibay ng kanyang leadership. In fact, hindi niya chinek over yung leadership ng Pharaoh. Kaya ni Joseph yun eh. Why? Influencer na siya. Man of authority na siya during that time. Pero never inattempt ni Joseph yung position ng Pharaoh. Hello. Hello. Tingnan nyo katabi nyo. Kamusta ang connection nyo sa inyong mga leader? Hello! Pag kay pastor, tamad na tamad. Oh, amen? Hello? Pag kay Marites, okay na okay. Wala nang pahinga. Walang merienda. Mula umaga hanggang hapunan. Tapos, pansamantala muna natin, tapusin na, bukas ulit. Meron pang pabilin no? Pag kay pastor, pasong-paso Amen? Hindi nyo tinetreasure yung salita ng pastor. Di ba? Hindi nyo tinetreasure na yung pastor, gift of God sa inyo. Kasi kung nakita nyo yung kahalagahan ng pastor, magiging maayos ang inyong connection with Him. Amen. Kaya hindi man pogi ang inyong pastor, kaaya-ayang kausapin. Amen. Hello? Kung mas lalo pogi, ay talaga naman. Amen. Ayaw akong ipatawag ni pastor. Amen. Sasadyain ko na nga para ako tawagin. No? No? Kung hindi ka aya-aya, siyempre, kung kailan ka tawagin. Pero pagka aya-aya, tawagin mo ako. Hello? Nakuha natin? Titus chapter 2, verses 9 to 10. Exhort bondservants to be obedient to their own masters, to be well-pleasing in all things, not answering back. Yung ginagawa nyo sa mga parents nyo, huwag nyo gawin sa spiritual father nyo, sa inyong leader. Amen? Kung nagpa-fight back kayo do sa inyong mga kasanayan nyo, huwag nyo i-fight back yung inyong pastor. Okay, pag nakaharap, pero pag talikod, meron kayo sinasabi. Sasawayin kayo ng Diyos. Tandaan nyo, those who blesses, amen? Blesses you and me, ano ang mangyayari? Ibe-bless ng Lord. But those who curses you, i-curse ng Lord. Kaya kung hindi ako takot, i-fight back. Okay lang, i-fight back nyo ako, bahala Diyos sa inyo. Amen? Hello? How's your connection with your leader? Yung rating natin hanggang 10, ano ka doon? Parang nasa 1.3. Halos hindi mo kilala leader mo. Hello? Ano po? 9.99. Nasan yung 0.1? Kailan maayos? Amen? Kasi why? Treat him as your mentor, not only as your father, as your friend, as your coach, para i-guide ka sa iyong fulfillment ng iyong greatness. Hallelujah. Amen ba? Nakukuha po natin. Kahit sa pagpili ng inyong mga mapapangasawa doon sa mga single. Amen? Yung choice nyo, i-consider nyo siya. Gustong-gusto nyo na, pero teka muna, yung magulang ko ba, magugustuhan ba siya? No? Consider nyo, kasi mag-a-advise siya. Piece of advice. Tama? Huwag pa siya na ikaw lang. Kasi why? Marunong na ako magpasya. Meron na akong possession. Yun nga Kaya ayaw niya pakialaman kasi why? He can stand on his own feet. Pero dati hindi naman Ang salita mo pa lang, di ba? Mama, di ba? Tapos ang lakad mo pa, para ka robot. Di ba? Dati ganun Yun naman mga spiritual father, di ba? Taka. Ganun kami. Aalalayan namin nung marunong na akong mga hawakan. Marunong na ako. Hello? Tapos sandaling sabihin,
Diyan ka na. Ba't mo iiwan? Pagkatapos nung maging marunong ka, iwanan mo. Hello? Nasaan yung sense of gratitude? Pagkatapos mong matuto, babaliwalain mo na siya. Wala na nag-amen. Hallelujah! Amen! In verse 10, not filtering but showing fidelity that may adorn the doctrine of God our Savior in all things. Hallelujah! Amen? Kaya pagbutihin natin yung connection natin with our leader. Kung papaano si Joseph, yun ang kanyang pinagtibay sa kanyang buhay. Di ba? As a right hand of the Pharaoh. Yung trustworthy, talagang pinakita niya yun. Siya, katiwa-tiwala talaga siya. Words, action, hindi siya nakikita ng pero, nakikita siya ng pero, parehas yung kanyang performance. Hello? Hello? Reasons why kung bakit kinakausap niya yung pero at nagsasuggest siya. Sinasabi niya, then Joseph went and told Pharaoh and said, my father and my brothers, their flocks and their herds, and all they possess have come in the land of Canaan, and indeed they are in the land of Goshen. Na sinasabi ni Joseph na okay po ba, sir, na yung aking pong pamilya patirahin po dun sa Goshen? Hallelujah. Amen? Imaginin mo, kumbaga, humihingi siya ng favor doon sa Pharaoh. Tanong, nabigo ba si Joseph? Nabigo ba siya? Yung kanyang request doon sa Pharaoh? So, unang bagay to fulfill the greatness, the dream of greatness, is what? Hallelujah. Connection he has to his leader. Pag-ayusin nyo, pagbutihin nyo ang inyong ugnayan sa inyong leader. Kung kayo ay empleyado sa inyong employer, sa inyong mga boss, sa inyong teacher, o kung saan man, pagbutihin nyo. Huwag nyo silang pakitaan ng hindi maganda. Amen? Ipakita nyo yung quality of who you are. Kasi why? You are representing what? Hello? The Creator of the heavens and the earth. Amen? Sapagkat doon sa husay, lakas, amen, galing na dadaloy sa iyo, makikilala nila kung sino yung Diyos na dapat nilang kilalanin sa buhay nila dito sa lupa. Amen! Palakpakan natin si Lord. Tingnan nyo, sa picture na to, hallelujah, ganyan ba kayo? Pe-pray nga ako Because Lord, pakita mo sa akin, di ba, sa dreams, yung bakat ng, dito, anong size po ba? Titingnan ko mga paa nila. Hello? Baka merong gumagawa sa inyo yan. Amen? Tandaan nyo, yung pastor, leader, gift na ibinigay ng Panginoon sa iyo. Para yung hindi mo alam, di ba, malaman mo. Kung hindi ka tanggap-tanggap sa kultura mo, yung kanyang way, pag-aralan mo. Kasi siya yung leader mo Hallelujah. Walang perfect leader. Pero kung meron kang leader, mas mabuti, mainam. Bakit? Makararating ka sa iyong destination. No man is an island. Hallelujah. Nakukuha po ba natin? Hallelujah. To fulfill the dream of greatness. Ano yung nakita kay Joseph? Hallelujah. His connection, hallelujah, to his leader. Hallelujah. Pagbutihin mo, ayusin mo yung iyong connection sa iyong leader. Amen? I-treasure mo yung iyong leader. Gawin mong di ba? Mas kung kanino ka pa humihingi ng counseling, o di ba, humihingi ka ng payo kung kanino, pero sa leader mo, di ka nalapit. Bakit? Kasi laging nagagalit po sa akin. Tanong, bakit nagagalit sa'yo? Yung bang magulang, pagka lagi kang pinapagalitan, naiinis ka sa kanila, opo. O kaya ka ganun sa leader mo. Amen? Nagre-reflect yung ginagawa mo sa loob sa ginagawa mo sa labas. Kaya pala ganun mo siya i-deal. Bakit? Ganun ka rin sa iyong pamilya. Nakuha po natin. Hello? Hello? Amen? So, ibig sabihin, gawin yung
yung salita ng leader nyo, gawin yung guideline. Aside sa Word of God. Of course, syempre, una, Word of God eh. Tama? Pero kung siya nagbibigay ng piece of advice sa'yo, bago ako humakbang sinisikap po yan mag-ask ako ng any counsel from my leader. Tatanungin ko, Bishop, paano po ba to? Although may naglalaro na sa isip ko, pero gusto ko i-confirm yung bang takbo ng isip ko, kaparehas ng takbo ng isip niya. Hello? At never ayaw ko siyang ikompetensya. Yung greatness na meron siya, hindi same ng greatness meron ako. Why? Ang tindi ng kanyang pinagtiisan. Kaya siya naging ganon. At dapat i-treasure ko yun. Na hindi niya ako pwedeng makapantay at pwedeng mahigitan. Maaari sa knowledge. Maaari sa knowledge. Pero yung hihigitan ko siya at pagmamalakihan ko siya, never do that. Don't do that. Hello. Hello. Kaya yung mga nagpapasimula, yung tinuturuan, kinig lang. Kinig lang. Ganun talaga. Minsan, sermonan ka. O, di ba? Ganito! Ganito! Bakit? May alam kasi siya lalo pag ako ang umupo sa inyo. Ba't ganyan? Meron ako mga ganun Why? Ayaw kong mahirati kayo sa ganun. Why? Gusto ko yung greatness of God dadaloy sa inyo. At pag nakita kayo, isang araw, hallelujah, yung Diyos, hallelujah, na sinamba at pinaglingkuran nila Abraham, nila Isaac, nila Jacob, makilala sa panahon natin ngayon. Amen. Ang Panginoong Yesus, kikilalanin din nila. Amen po ba? At nang susunod pang salin lahi. Amen. Palakpakan natin ng Lord. Hallelujah! How to fulfill dream of greatness. Unang bagay, connection he has to his leader. Pangalawa, how to fulfill dream of greatness. Pangalawa, connection he has to his father and brothers. In verses 6 and 7. Ano po ang binabanggit po dito sa verses 6 and 7? Sabi sa verse 6, the land of Egypt is before you. Have your father and brothers dwell in the best of the land. Let them dwell in the land of Goshen. And if you know any competent man among them, then make them chief herdsmen over my livestock. Hallelujah. Yung una, nagsasalita kanina sa verse 1, si Joseph. Pero sumagot yung Pero sa verse 6. Ano sinasabi ng Pero? Why not? Why not? Okay lang. Pero, minyan ganon. Kung meron ka mapipili kasing husay mo, diyan sa iyo kasi kilala kita Kung merong maging kasing husay mo, bakit hindi mo sila ilagay doon sa mga posisyon na kung saan ay pwedeng mamahala? Hello? Imagine mo yung trust na meron yung yung confident na meron yung Pero kay Joseph. Ang tindi, no? Hello? Hello? Makita natin yung kanilang relationship okay. At si Joseph, kahit nasaktan ilang ulit ng kanyang mga mahal sa buhay, hallelujah, grabe ang treatment sa kanyang mga magulang at mga kapatid. Hello? Ba't ko pa patitirahin kayo sa Goshen? Ako naman di ba nilaglag nyo? Tumira kayo kahit saan. Bahala kayo. Maging nomad kayo. Hello? Pwede yun Hindi ko, ba't ko kayo papupuntahin sa Goshen? Ba, mainam na lugar kaya yon? Ay, sa mga katulad nyo, mga kapatid ko, ay, hindi kayo karapat-dapat doon. Hello? Doon kayo, tumira doon mag-tent lang kayo doon sa hayaan ko kayo doon. Doon kayo sa desert. Sino ba kayo? Kayo umapi sa akin pero wala siya noon Hello? Ang nire-recommend niya doon sa Pero is what? The best ever place meron sa Egypt. Doon dapat nakatira yung aking tatay, ganon din ang aking mga kapatid. Hello? Sabi mo nga sa katabi mo, dream of greatness. Hallelujah! Yung mga painful experiences natin, yan ang nagtuturo para tayo maging quality person.
Na hindi mo na paniniwalaan yung mga sinaktan ka nila. Kaya pala nangyari yon para ano, tumibay ka. Maging quality na tao ka. Na hindi ka more on emotion. Kundi ano, more on ano, reasoning. Magamit ko yung wisdom of God na kung saan pinagkaloob at dumadaloy sa akin. Hallelujah. Yun ang dapat na manalaytay sa aking buhay at hindi ako madaig ng maling emosyon na meron ako. Dulot ng mga pangit na pangyayaring nangyari sa akin. Kaya maraming tao hindi maka-move on. Laging may hugot. Kaya pag kahit magturo, kahit counseling, may hugot. Amen. Bakit? Ang nakaka-apekto yung emosyong mali. Bakit? Maraming painful experiences. Kaya pag kaya nga yung mga tinuturuan, nagagaya sa kanya. Kaya sila hugot-hugot. Hello? Hindi nabubuo, hugot-hugot. Amen! Gusto ng tao, maging quality ka. Gusto ng Diyos, maging quality ka. Through you, all families of the earth will be blessed. Kung paano ka gagamitin ng Panginoon kung hindi ka malakas, paano mong palalakasin ng mga mahihina. Kaya huwag ka palantay-lantay, palontay-lontay. Amen. Hallelujah. Amen ba? Ako'y anak ng Diyos, pinagpala ng Diyos. At magsusulong ng mga bagay na may kinalaman sa pagpapala ng Diyos. Sapagkat ang nakaka-apekto sa buhay ko, ipangako ng Diyos. Hindi yung mga bintang ng mga tao. Kasi yung mga tao, talagang kulang ang pagtitiwala sa akin. Pero ang Diyos, higit-higit ang pagtitiwala sa akin. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Lord. We are God's workmanship. Hindi nagkamali ang Diyos sa iyo nang tinawag ka niya. Hindi nagkamali ang Diyos nang pinili ka niya. Tumpak ang pagpili ng Diyos sa iyo. At ikaw ay gusto ng Lord na maging better person. From better person to best. Hallelujah. To excellent. Hallelujah. Amen. Yun ang gusto ng Panginoon sa'yo. Kaya ano yung bagay na dapat nating maintindihan? Di ba sabi nung Pero, baka merong maging kasing husay mo dyan. Piliin mo. I-recommend mo sa akin. Pahawakin natin ang biro mo yun. Grabe. Yung mga nanakit sa kanya, na benepisyuhan ng pagpapala na dumadaloy kay Joseph. Hallelujah! Praise God! Amen! Isang araw, pag ikay maunlad na, purihin ng Panginoon, di ba, makikita ng mga tao, sino ba to? Sino ba tong taong to? Kanino bang clinic ba to? Hallelujah! Amen! Amen! Kanino bang to? Negosyo to? Makikita, ikaw pala may-ari. Hallelujah! Magtataka sila, purihin ng Panginoon, mapapapurihin ng Panginoon sila. Hallelujah! Why? Pinagpala kang lubos. Praise God! Amen! Sino ba gumawa ng bahay mo? Di ba? Si Jerome. Ang tindi. Purihin ng Panginoon. Kaya isang araw, hindi lang mga, di ba? Mga locust housing ang gagawin mo. Baka isang araw, pagawain ka na ng Lord ng kondo. Hallelujah! Amen! Amen. Purihin ang Panginoon. Ako nga, nagtataka na rin ako sa sarili ko . Dati, yung Jollibee, ayaw ko nga sadyain puntahin . Bakit? Kaysa ako mag-Jollibee, di pandesal na lang. Ganun ako lagi. Yung kinakain naman dyan, pwede naman. Yung hotdog, Jolly hotdog, di pandesal hotdog. Pinaranas ako ng Lord. Ngayon, iba na nakakain ko ngayon. Amen. Yung mga hindi ko nakakain before, ibig sabihin, kumakain ka na ng bato, di ikaw muna. Hallelujah. Pag nanguya mo, di nguyain ko rin. Amen. Ba't ako una? Ikaw muna. Ikaw nakaisip . Hallelujah. Ibig sabihin, nakakain ka na ng bakal, ikaw muna. Di ba? Para paglunok mo, tigo ka na. Amen? Nakuha po natin, may mga taong pilosopo no? Yung ina-appreciate mo yung the goodness and, di ba, faithfulness of God, kinokontra nila . Hallelujah. Parang, yabang naman ito. Ba't ka magyayabang? Totoo naman sinasabi mo. Greatness nga, may dumadaloy na greatness .
Hallelujah, amen. At nangangarap ako, isang araw, di ba? Yung church, di ba? Gamitin ng Panginoon in a mighty way. Praise God. Kaya meron tayong makasama mga parents. Who knows? Tinatanong nga tayo ng ibang parents, Pastor, magkakaroon na po ba kayo ng kinder? Sabi ko, hindi ko po masasagot ngayon yan. But we are praying to God. Sa ngayon, hanggang preschool lang po ang kaya pa naming isipin. Pero kung iloobin ng Panginoon, gagawin niya. Bakit kalooban niya? Hello. Hallelujah. Amen. Amen po ba? Kung magkakaroon tayo na extension ng TESDA, why? Kasi we are concerned doon sa mga, di ba? Yung galing sa ALS, pupunta doon sa TESDA, hindi nila kaya mag-college, di doon pupunta sila sa TESDA. Para may degree sila. Amen? Amen po ba? Why? Because we want what? Ma-experience ng tao in our generation the greatness of God. Even na sila ay nagmula doon sa pinakamababang kalagayan ng buhay, kaya silang itaas ng Panginoon at pagpalaing lubos ng Diyos. Hallelujah! Yun ang nais ng Panginoon. Dream of greatness. Hindi lang tayo magpakilala, kundi sa pamamagitan natin, mga hakbang na gagawin natin, sa mga performances natin, hallelujah, na go glorify ang Diyos. At sasabihin nila, kikilalanin ko ang Diyos na kinikilala nila. Hallelujah, kagaya ng Pharaoh. Praise God. Ano man question ni Joseph, di ba, tinatanggap ng Pharaoh. Hindi naman, iba Muslim yun eh. Hello? Hindi naman si Yahweh kinikilala ng Pero. Pero bakit? Binibigyan ng favor ng Pero si Joseph. Una, his connection with him. Amen? At nakita niya, mabuting tao to. Why? Yung concern niya sa kanyang pamilya, ganun na lamang. Biro mo, inire-recommend sa akin na patirahin yung kanyang pamilya doon sa pinakamagandang lugar meron dito sa Egypt. Wow! Grabe. Tama tong taong hinired ko. Amen? Hello? Ganun, pag kayo nagtrabaho, wag yung patubay-tubay. Lamangan tulog kaysa function, kaya nate-terminate. Amen? Dala-dala yung kultura sa bahay. Kasi pag pinapagalitan, nagagalit, kita mo, pag lumabas ka, walang quality ang ano mo. Amen? Nakuha po ba natin? Kaya yung tingnan nyo po, yung mga disiplinadong magulang, tingnan mo anong product na anak. Maliksi. Pero tingnan mo yung mga magulang na walang kadisiplina sa anak, tingnan mo yung anak. Kita rin. Kung hindi laylay ang tenga, laylay ang dila. Kung maglakad, walang ka-posture. Lamang ang pahinga kaysa sa, hello! Sabihin mo sa katabi mo, the dream of greatness. Kung papabuli, ba't ka papabuli? Dakila Diyos mo, ba't mo pahihiya sa performances mo? Pakita mo kung sino Diyos mo. Hallelujah. Amen? Marunong ka mag-Ingles, ano ngayon? Gaganyanin ko lang ang ilong ko. Kasi masakit. Amen? Pero English hindi kita. Hallelujah. Ngayon, bahala ka na umintindi. Amen? Kung na problema yan. Pahirapan mo pa ako. Kung pinapahirapan mo ako, di magsasalita rin ako. Mahirapan ka rin sa pakikinig. Ako rin nahihirapan sa pakikinig sa iyo eh. Di mahirapan ka rin sa pakikinig. Hello! Huwag ka papabuli. Papabuli. Anak tayo ng Diyos eh. Hallelujah. Amen? Limitado ka sa pag-English. Di, tsabakano. Hindi niya maintindihan yun. Di nakakalamang ka sa kanya. Amen? Hallelujah. Amen? Pinapatawa ko lang kayo. Amen? Ibig sabihin, the dream of greatness, gagawin ka ng Lord na dakila, pero ang Diyos ang maluluwalhati sa iyong buhay. Isang araw, purihan ang Panginoon. Sige pa, palakpakan natin si Lord. Kaya tignan mo yung opportunity na sinabi ng Pero. Sabi niya, biro mo, migrant sila doon, sabi ng Pero, and if you know any competent man among them, then make them chief herdsmen over my livestock. Sige, mag-recommend ka sa akin.
Pamamahalain natin sila kung ano yung kakanyanan nila. Ilalagay natin sila. Grabe. Ito, inapis siya. Pero siya, binibigyan niya ng opportunity yung kanyang mga kapatid. Hello? Hello? Mabuting tao talaga si Joseph. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, mabuting tao ka ba? Hallelujah! Amen? Ano sagot? Amen daw po. Hallelujah. Verse 7, Then Joseph brought in his father Jacob and set him before Pharaoh, and Jacob blessed Pharaoh. Hallelujah! Di ba, pinakilala rin si Jacob. O ano ginawa ni Jacob? Kasi pinagpala mo kami. Sabi ng Panginoon yan sa tatay kong Abraham Di ba, sa lolo kong Abraham. Ano ginawa ni Jacob? Binless din yung Pharaoh. Alam nyo, yung prayer ng kanilang mga tatay, mahalaga yun Yung declaration ng mga prayer, hallelujah, ng mga tatay, mahalaga yun. Mahalaga yun, mga kapatid. Amen? Kaya nga, his connection to his father and brothers counts. Kita nung Pharaoh. Kaya pala mahusay na leader to, maganda ang ugnayan sa kanyang ama, sa kanyang mga kapatid. Pero may pinagdaanan si Joseph. Hindi basta ganun lang yon. Hindi overnight yon. Meron siyang in-overcome sa kanyang damdamin. At meron siyang in-overcome sa kanyang isip. Hallelujah! Praise God! Amen! Yung mga painful experiences na yun ang nagpapamature ng way of thinking. At yung emotion, how you can handle it well. Hallelujah! Kaya basagin mo ang aking emosyon, okay lang. Basta si Lord ang nasa piling ko. Hallelujah! Huwag yung kakanta ka ng, kunin mo ng lahat sa akin. Huwag lang ang aking mahal. Sino ba yung mahal mo? Dapat si Jesus. Kunin ng lahat, huwag lang yun. Amen. Yung mga panuntunan mo sa buhay, yun lagi mong pinagkakanta. Amen. Aapekto yan sa karakter mo Word means, yung honor, ano ibig sabihin? Reputation, recognition, credit. Na yung gagawin mo, magpapatibay. Kita nyo, pinakilala sa pamamagitan ni Joseph kung sino yung tatay niya. Kaya grabe yung respeto ng Pharaoh kay Joseph, kay Jacob Hello? Why? Antindi ni Joseph. Ibig sabihin, mahusay magturo yung tatay mo. Hallelujah. Kaya nung makita niya si Jacob, tuwan-tuwa siya Sabi niya, ano ba trabaho mo? Di ba? At tapos, sa tingin nyo, ipagpe-pray siya, papayag yung Pharaoh. Sino ka? Ba't mo ako ipagpe-pray? Hello? Mas mataas kaya ako, mas mataas na uri kaya ako kaysa sa'yo. Dayo ka lang dito, tapos pagpe-pray mo ako. Pero tingnan mo, kasi yung quality ng buhay ni Joseph, pumayag yung Pharaoh. Sige, pag-pray mo ako. Hallelujah. Amen? Nagpapahinuhod yung mga matataas na tao. Pag yung anointing ng Panginoon dumadaloy doon sa isang tao. Hallelujah! Grabe. No, yung greatness of God talagang dumaloy. Purihin ang Panginoon. Kaya yung reputation, yung recognition, di ba, magke-credit doon sa iyong magulang, sa iyong pamilya. Ngayon, kung ano yung performances mo, yun din ang pagkilala ng mga tao sa pamilya mo. Hello, pawardi-wardi ka sa trabaho, wala kang assignment, ay, yun din ang pagkilala nung. Hello, mga tao doon sa magulang mo. Pero pag mahusay, hindi ka pa nakikita ng mga, di ba, ng mga tao, kilala ka na. Why? Mahusay yung anak. Hello. Sabi mo nga sa katabi mo, hello. Dream of greatness. Amen. Amen. Sabi mo sa katabi mo, dream of greatness. Hallelujah. Praise God. Praise God. Nakikita niyo ba yung nakikita ko? Ikaw yung nakikita ko Nakikita mo ba yung ikaw? Hindi po. O kaya nga, ako nakakakita ng sayo. Amen. Hallelujah. Amen ba?
pastor talaga. Ibig sabihin, may nakikita ko na mga bagay na mabuting magaganap sa'yo. Hallelujah! Praise the Lord! Amen! 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 Honors, ibig sabihin yung social courtesies. Isang araw may mababalita sa community. Yung pamilya ni yung pamilya ni ganito, yung pamilya ng mga born again yan. Grabe. Grabing pagpapala. Pinagpala ng Diyos. Grabe. Tingnan nyo, lalapit din sila sa Panginoon. Magkakaroon sila ng interest. Kagaya ng Pero, lumapit kay Yahweh. Hallelujah. Amen. Glory to God. Glory to God. Tingnan niyo yung katabi nyo. Sa ngayon, ganyan yan. Pero bukas, iba na yan. Hallelujah! Exodus 20:12, honor your father and your mother, that your days may be long in the land that the Lord your God is giving you. Kaya magpagpursige ka para marating mo yung iyong dapat marating. At yung Diyos, hallelujah, di ba? Makikilala doon sa outcome ng magiging buhay mo. Glory to God. Si Yahweh sa Old Testament, siya si Jesus ngayon na ating itinatanghal sa ating pong buhay. At yung susunod na salinlahi, kikilalanin din sila. Yung mga taong kukonek sa'yo, kikilala rin sa kanila. Amen? Kasi makikita nila kung ano yung kadakilaan ng Diyos sa iyong buhay at sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Praise God. Glory to God. Palakpakan natin si Lord. Genesis 45 verse 7, and God sent me before you to preserve a posterity in the earth and to save your lives by the great deliverance. Amen. Ito yung yugto bago niya kinausap yung Pero. Pero ano sinasabi niya? Hindi kayo, wag niyong sisihin ang sarili niyo. Na ako sinaktan niyo, na ako ginawaan niyo ng mali. Wag niyo nang isipin yan. Di ba? Ano sinasabi ni Joseph? And God sent me before you to preserve a posterity in the earth. Hindi pa kaya pala naganap yung mga bagay na yon para pala hindi lang kayo ang gawang ko ng masama at hindi lang ako sa inyo, focus sa pamilya ang focus ko, kundi makita ko rin kung ano yung kalagayan ng maraming mga tao at kung papaano nga yung sinabi ng Panginoon na sinabi ng ating ninuno na si Abraham, maganap nga sa ating panahon na through you all families of the earth will be blessed. No, nakita yung kabuuan. Nakita ni Joseph yung kabuuan. Kaya pala, ako yung sacrifice. Purihin ng Diyos. Amen? Ikaw yung na-persecute eh. Ikaw yung sacrifice. Praise God. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, purihin ng Panginoon. Kasama kita dito. Amen? Di ba, no? Isipin mo, yung mga taong walang pananampalataya sa Diyos ayaw sumunod sa Panginoon, anong klase buhay meron? Walang peace. Walang peace. Outside the presence of God, there is no peace. Kahit isulong nila yung comfort, madidiscomfort sila. Why? Merong uncertainty, ongoing, na nagaganap sa buhay dito sa lupa. Amen? Pero kung meron kang ugnayan sa Diyos, merong peace. May joy. May comfort. Amen? May provisions. Hallelujah! Great famine. Imaginein mo, great famine meron. Ang tindi, inalaw ng Lord. Tapos, doon sa lugar nila, wala na silang, di ba, resources doon eh. Pero inilagay sila sa pinakamainam na place sa buong mundo. Purihin ang Diyos, yung Goshen. You know, green grass of home. Hallelujah. Grabe yung ginawa ng Diyos kala Jacob. Salamat sa buhay ni Joseph. Isang araw, pasasalamatan ka ng mga tao. Dati nagpe-persecute sa iyo. Amen? Nasabi sa iyo, salamat ate, salamat kuya, salamat kung ano man ang tawag sa iyo. Salamat, nakilala ko ang Diyos. Amen. Glory to God, amen.
45 verse 8 of Genesis, so now it was not you who sent me here, but God. He has made me a father to Pharaoh and the Lord of his house and a ruler throughout all land as Egypt. Imaginein mo, wala naman siyang rulership before, isang araw dahil doon sa mga painful experiences, yung pala yung paraan ng Panginoon, not His ways, but the plan of God, ways of God naganap sa buhay ni Joseph isang araw. Iniready niya, amen, yung future ng kanyang mga mahal sa buhay. At isang araw, sabi ng kanyang mga kapatid at ng kanyang magulang, totoo nga yung sinabi mo sa amin na sineshare mo sa amin before na panaginip. Totoo. Hello? Totoo. Ayaw ka namin paniwalaan. Totoo pala. Hallelujah. Amen. Yung greatness of God dumaloy sa buhay ni Joseph. Praise the Lord. At maraming lahi na pagpala sa buhay ni Joseph. Maraming na-save. Amen. Sa gutom, sa lahat ng uri ng discomfort ng buhay, na-delivered yung maraming mga lahi sa pamamagitan ni Joseph. Hallelujah. May dahilan kung bakit meron ka nararanasan. Ang dahilan, God ay gusto kang gawing better, best to excellent person. Because you are God's workmanship. Amen? Proud na proud ang Diyos sa iyo. Sabi mo sa katabi mo, proud na proud ang Diyos sa iyo kaya. Amen. Leadership is about vision and responsibility. Yun ang meron si Joseph. Hindi niya ginamit yung kapangyarihan lang. Ang ginamit niya doon sa kanyang rulership, sa kanyang leadership, is about vision, yung pangitain. Hallelujah. And his responsibility, responsible ako kung ano man ang magaganap sa inyong buhay. Maunlad ako. Gusto ko dumalo yung pag-unlad ko sa buhay nyo at sa buhay ng marami. Hindi niya sinarili. Shinare niya yung blessing. Share the blessing. Share the blessing. Hallelujah. Amen. Hindi power ang naintindihan ni Joseph. In conclusion, your connection with your leader and your connection with your father and brothers counts and help to fulfill the dream of greatness. Tingnan mo ang iyong katabi. Sabihin mo, humanda ka. Pagpapalain ka ng Diyos. Malapit na yan. Amen! Hallelujah! Sa mga naniniwala, tumayo na mabilis. Praise God! Praise God! Glory to God! Glory to God! His wondrous act in our life ay patuloy na mahayag. Amen? At magaganap from generation to our generation at sa susunod pang generation. Dream of greatness, inilagay ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Hindi para lang maging famous tayo. Hindi para lang maging great tayo. Kundi makilala ang Diyos sa buhay mo, sa buhay ng ating pamilya, sa buhay kung saan tayo naroroon, at sa buhay ng marami. Amen ba? Amen? Hallelujah. 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 Praise God. Praise God. Release all your burdens sa Lord. Release all your burdens sa Lord. Matthew 11:28, come unto me all you are weary and burdened, and I'll give you rest. Come to God. Lapit ka sa Diyos. Kung meron ka mga painful experiences na nagaganap sa iyong buhay, all you have to do is what? Develop your trust and believing in His promise na ang Diyos ang mag-aalis sa iyo sa sitwasyon na iyong kinalalagyan. He will give you rest. He will give you rest. Pagtatagumpahin ka niya. Sabihin mo nga sa katabi mo, pagtatagumpahin ka ng Diyos. Hallelujah. Praise God. Praise God. Praise God.
I believe you're my healer. I believe you are all mine. Yes, Lord. In all aspects of your life, God will heal you. I believe. Yes, Lord. Yes. Yes. I believe, Lord. Yes, Lord. You're my healer. I believe you are all my needs. Yes, Lord. I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. Nothing. Yes. Nothing. Nothing is impossible for you. You hold my world in your hand. Nothing, nothing is impossible for you. Yes, oh God. Nothing is impossible for you. You hold my world in your hands. I believe you're my healer. I believe you are all I need. Yes. I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. You're more than enough for me. Jesus, you're all I need. Sa oras na ito, if you believe in His promise, in His word, receive your healing. That the touch of God ay yung maranasan sa oras na ito. Anumang uri ng karamdaman mayroon sa buhay ng bawat mga kapatid, mga kasama natin sa live streaming, if you're believing in the promises of God, let the healing touch from God tanggapin mo sa oras na ito. In Jesus' name. In Jesus' name. Be healed in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. In all aspect of your life, anumang uri ng karamdaman meron sa aspeto ng iyong buhay, be healed. Receive your healing in the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Lord, pagpalain mo ang buhay ng bawat mga kapatid, yung gawa ng kanilang kamay, yung kanilang mga plano, hakbangin nagsinusulong sa buhay. Pagpalain mo, Panginoon. Hayaan mo yung fulfillment ng dream of greatness ay magkaroon ng kaganapan sa kanilang buhay at sa susunod na salinlahi, Panginoon o God. Maging channel of blessing ang buhay ng bawat isa.
fulfillment ito ng iyong sinabi, Panginoon, sa aming forefather na si Abraham, that through you, all families of the earth will be blessed. Ang sino mang magpala sa iyo ay pagpapalain, subalit ang sino mang susumpa sa iyo ay susumpain. Panginoon, we claim, Panginoon o Diyos, ang iyong pagpapala in all aspect of our life. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Amen. To God be all the glory. Hallelujah. Praise be the name of the Lord. Praise God. Amen.